Magandang araw mga kamaster, welcome back to our Bat Expert PH kung saan lagi nating inuuna ang totoong test, totoong resulta para sa mga rider at motorista. So i-review natin itong MF4LB Motolite motorcycle battery, brand new po ito ha, at sasagutin natin ang isang napakagandang tanong ng isang viewer. Ang tanong kasi niya, boss, paano mo malalaman kung brand new talaga ang battery? Kaya panoorin hanggang dulo para hindi ka maloko o mapagbintahan ng luma o restock na battery. Good day, kamaster! Welcome back to our Bat Expert PH. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So meron tayong battery dito na MF4LB, ayan po. MF4LB Motolite motorcycle battery. So naka-box pa po ito, naka-carton pa siya. So it means brand new po ito na battery. So alisin natin sa kanyang box. Ayan, pag bukas natin sa box, bubungad ang kanyang tornilyo. Ayan po. May pre siyang tornilyo ha, may kasama siyang tornilyo. Ayan. Then ito na yung pinakang battery niya. Ayan. Ayan po. Ito ang itsura ng MF4LB. Ayan. So brand new po ito ha. Ayan. So bago tayo mag-test, quick review lang mga kamaster. So ang model po nito ay ito po, MF4LB. So brand siya ng Motolite. Ayan po, Motolite pang matagalan. Type po ito ng maintenance free motorcycle battery. Ibig sabihin, less hassle, hindi na kailangan na tutubigan pa kasi ang battery nito ay ready to use, maintenance free, disposable. At once na ma-meet ang 2 to 3 years, automatic i-dispose na ang battery nito. Sa madalang salita, papalitan na ng panibagong battery. So para po ito sa mga small to mine displacement motorcycles, Wave, Mio, Smash at marami pa. Factory sealed, kaya hindi mo na kailangan maglagay ng electrolyte. Naka-sealed po yan siya. Ayan. Ayan, naka-sealed yan ha. Brand new unit ang example natin today. Ito yung typical na battery na dapat kapag kinabit mo sa motor, ready to use na agad. Walang top up, no maintenance, no hassle. Ayan po. Ito mga kamaster, pinaka-importante, tatlo ang main indicators ng brand new motorcycle battery. Kapag brand new, ang normal testing voltage ng maintenance free type motorcycle battery ay 12.6 volts hanggang 12.9 volts. Ibig sabihin, fully charged from the factory. Ayan po. Kung mababa sa 12.4 volts, medyo nakaupo na ng matagal sa istante. Kung 11 to 12 volts, hindi na yan brand new o baka discharge ng matagal. Test natin itong MF4LB Motolite. So i-test natin itong MF4LB Motolite. So, gamit itong ating battery tester or battery analyzer. So ikabit natin ang battery analyzer dito sa negative. Ayan, kulay itim. Dito naman sa kabila, ang kulay pula dito sa positive. Ayan. So mag-iilaw yung ating pero di natin pwedeng bitawan kasi pag bitawan natin ayan, nagagasgas yung ating battery. Baka sabihin ng ating customer o client na gamit na kasi nagagasgas dito. Nagagasgas po kasi yan dito sa ating battery analyzer kasi masyadong malaki ang kanyang clip, dapat maliit lang. So hindi siya makabit. So ang gagawin natin, diskartehan natin yan. So kumuha tayo na tornilyo like this one. Ito po. Kabit natin dito pansamantala. Ayan. Pansamantala lang po yan ha. Para lang kapitan dito sa ating ayan, kakapit na siya. So kusa nang magtuturn itong ating battery analyzer. Ayan, pansinin natin mga kamaster, 12.6 volts. So ibig sabihin full charge po yan kapag ganyan. 12.6 to 12.8 volts, 12.9, so full charge po yon. Pero kung bumaba sa 11 volts o 12 volts, mahina na po yan. Hindi na po yan full charge. Dapat ganito ang lumabas, 12.6 to 12.8 volts. Ibig sabihin legit brand new kapag ganyan. So itest na rin natin yung kanyang
CCA. Battery test, regular flooded, CCA. Masyadong mataas ang 70 ampere. So, bawasan po natin 40 ampere lang. So, okay na. Pintingot yung okay. So, ayan. So, good battery. Ang kanyang CCA ay 95 CCA. 12.6 volts. Ang SOH, state of health, 100%. Ang SOC, state of charge, 98%. Ang resistance, 30. So, good battery po ito. So, tanggalin na natin. So, ayan. Dahan-dahanin natin. Baka magasgasan. Visual check time to, mga kamaster. So, sa pag-check ng battery, hanapin mo to. Walang gas-gas. Alisin muna natin tong kanyang tinabit natin na nut. Yan po. So, tingnan natin dito, walang gas-gas sa kanyang terminal, sa positive polarity ng battery. Dito, medyo may konting gas-gas dahil nilagay na natin nung tornilyo. Kaya nagkaroon siya ng konting galos, pero okay lang yan. Dito sa kabila din, titingin mabuti, ayan. Then, check nyo lahat, pali sa paligid, paikot. Malalaman nyo naman yan, lahat, check nyo. Kailangan walang discoloration, walang scratches dito sa terminal. Tingnan nyo mabuti. Ayan. Walang signs na nakakabit na. Ayan. Makikita nyo naman kung nakakabit na to sa ibang motor. Walang residue ng tools o halimbawa ginagamitan na ng tester o battery analyzer. Kaya may gas-gas siya dito. Ito, palatandaan to na tinitesting na ito kasi may konting galos na o may gas-gas na. Ganito po. Walang patak ng acid sa maintenance spray type. Kailangan wala siyang patak o walang kailangan plain lang siya, bagong-bago talaga. Kailangan i-check nyo rin yung kanyang date code. So, saan po ba makita ang date code dito? Dito po natin makikita sa likuran ng ang battery. Ayan po. Ito po ay 6.2. Sa kaliwang bahagi ay month po yan. So, ibig sabihin June po ito. June po ito ginagawa. Ang 2 naman ay year po yan. Sa kanang bahagi ay year po yan. Year of 2025 po. So, June 2025 po ginawa ang manufacturing date sa battery na ito. Ayan po. So, lahat ng Motorite battery ay may date code dito sa bandang gilid. Like this one. Dito po. Lahat sila may ganito. Dapat tamper date at bagong buwan. O at least within mga 1 to 6 months para masabi natin full charge ang battery at brand new talaga ang battery. Kapag 1 year na nakatingga, hindi na ideal. Tapos dito naman sa kabila, kailangan nakasealed siya dito. Wala siyang dapat na punit sa box o hindi siya gas-gasi na. Magandang klase talaga. Signs po yan na brand new talaga ang battery. Pagka mga ganyan. Kailangan naka-sealed cap pa siya. Katulad nito, naka-sealed pa siya. Wala pa siyang tuklap. Baka may tuklap, kunting tuklap na. Huwag nyo nang i-accept yun. Huwag nyo nang tanggapin. Kailangan naka-sealed talaga siya. Kailangan clean vent hole. Kailangan no signs ng recharging. Alalaman nyo naman yan kung sinacharge na itong battery na nabili nyo, na gusto nyo bibilhin. Kailangan ang factory sticker intact. Katulad nito, intact siya. Wala siyang gas-gas. O di siya tinuklap na at binalik na lang. Ayan. Kailangan may ganyan yan. Oh. So, sign po yan na brand new ang battery. So, kapag may torn sticker, discoloration o residue sa terminal, possible na restock na o nagamit na ang battery dito. So, next, mabilis na demo tayo mga kamaster. Number 1, kailangan pagbibili kayo ng battery ng brand new na ganito, kailangan ikabit sa battery itong battery analyzer. Diyan sa mga katulad kanina ang pinakita ko sa inyo. Kailangan check battery type. Check nyo yung battery type kung anong klase ang battery bibilhin nyo.
Then, yung kanyang cranking amps, yung reading, katulad kanina, pinakita ko na sa inyo. Tsaka yung voltahe niya. Tsaka yung battery health, kung ilang percent na lang po. Nakita nyo naman kanina, tinesting natin. Pag brand new, kailangan 90 to 98% ang health niya. Then, kapag sa voltahe naman ay 12.6 to 12.8 volts. Then, ang CC niya, check nyo rin yung CC with spec para makita nyo. Pag malayo dito, red flag. So, medyo naulan sa labas, mga kamaster. Ayan, malakas ang ulan. Ayan. Raining outside. Maulan sa labas. Mga kamaster, maraming nabibiktima ng restock, recharge battery na tinatawag pa rin brand new. Old stock na pinapasa sa customer. Dapat iwasan po natin yon. Para safe ang battery na gusto nyo bibili, always request voltage test sa harap nyo po mismo. Ipapatest nyo. For example, ganyan. Kailangan may tester sila. Ganito, battery analyzer para makikita yung health ng battery tsaka CCA. Kasi kung wala silang ganito, battery tester or battery analyzer, yung battery tester lang like multimeter tester o test light lang, di po makikita ang CCA sa battery noon. Dapat ganito, battery analyzer talaga para maganda. Then, i-check mo rin yung sinasabi ko kanina na date code. Dito sa likod po yun, no? Ayan. At saka dapat meron silang resibo at warranty. At least ang warranty nito ay nasa 7 days po ang pinaka-maximum. Kasi maliit lang ito, battery ng motor lang. Then, tingnan nyo ang physical condition at avoid suspicious low price. Kung mura ito, halimbawa, bibili kayo ng ganitong battery, mura, ibigay lang sa inyo ng mga 400 o 350, mga gayaan, 300. So, magtaka na kayo na hindi brand new, second hand na. So, kung hindi nila kayang i-battery analyzer, so red flag na restock o second hand na ang battery na binibinta nila. So, based sa test natin today, very stable ang voltage, true factory charge, walang scratches, press date code, malinis ang terminals, pasok sa spec ng maintenance free battery, meaning legit brand new ang unit na ito. Para sa daily riders pang araw-araw, pamasada, reliable itong MF4LB Motorite. Ayan po. So mga kamaster, sana nakatulong itong review kung paano mo malalaman kung brand new ang battery at kung solid ba itong MF4LB Motorite. Kung may tanong kayo tungkol sa batteries, chargers, testing o may gusto kayong i-review, comment lang sa baba. Huwag kalimutan like, comment, sulit, share sa kapwa rider, subscribe sa Bat Expert PH. Maraming salamat mga kamaster, ride safe lagi.